Pinag-uusapan na ba ngayon ng DSWD and other government agencies yung pagkakaroon ng central database ng mga beneficiaries natin para sa susunod na magkaroon ng krisis, magkaroon ulit ng ganitong problema na ayaw naman nating mangyari ulit, hindi na tayo mamroblema sa master list, sa clean list, walang problema sa listahan po ng bibigyan ng tulong? Yes, actually, DJ Chacha, may inumpisan na po na ganyan. I know that DSWD, PhilHealth ay nagtutulungan para nga magkaroon na ng kumbaga parang central there's database. A system that's being, yes, there's a system that's being developed para una, isa na lang yung database natin. Pangalawa, matiyak din natin na lahat po ay may national ID para madali na lang yung verification. Hindi mo na kinakailangan kumuha pa ng birth certificate sa PSA kasi nandun na lahat sa system. So yan ay kasalukuyang binubuo, DJ Chacha. Oo. Gaano pa daw po katagal bago kaya mabuo itong central database natin? Baka kasi dumating na yung susunod na krisis at problema, wala pa rin tayo nito. Susunod na bigayan ng ayuda, ito pa rin ang problema natin. Well, I know and I'm confident that it's currently in the work. So alam kong tinatapos na yan. Oo. ASEC, merong mga report na napapanood tayo nga itong mga hinihimatay na drivers at hindi ng init and other issues. Pinag-uusapan din po ba kung sa mga susunod na payout venues, sana sa mas komportable na area for our drivers at yung bibigyan po ng tulong? May mga coordination po ba tayo halimbawa sa mga malls or other areas na mas comfortable para po sa kanila habang naghihintay ng mahabang pila? Well, yes, of course, tinitiyak natin na maayos yung ating pong mga payout venue para sa convenience din ng ating pong mga drivers. Kaya nga sinasabi natin na sa susunod na pamamahagi ng tulong, we will already be adopting the use of electronic wallets para hindi na po nila kinakailangan magtungo sa mga payout sites at hindi na nga po pipila. Oo. Last na lang po, ASEC, we know you're so busy today. ASEC, itong cash aid ay band-aid solution para po sa matinding problema ng mga drivers natin. Ano po ang mas pangmatagalang pinag-iisipan na ngayon ng gobyerno na kung sakali man magkaroon ulit ng ganitong problema, may iba pa po ba na intervention programs ang po pwede tayong gawin? Opo, merong mga iba ring pinag-uusapan yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We understand na araw-araw nga po nagpupulong para doon sa uplift, para nakikita yung iba pang mga livelihood interventions na maaari rin natin na maipatupad aside from the social assistance or the welfare programs and services that we are already extending. Mahalaga naman itong ginagawa natin na pagbibigay ng ayuda kasi nakokosyon yung effect nga ng patuloy na pagtaas ng petrolyo dun sa mahihirap na sektor. Ito kasing alam naman natin na itong mga targeted cash transfers, itong sinasabi natin na ayuda, kasi ito kumbaga parang na-empower din natin, natutulungan natin yung mga mahirap nga, yung mga vulnerable sectors na ma-afford din. Ayun, medyo naputol na. Tutulungan itong mga pinakamahihirap, itong mga vulnerable. Baka rin kasi lalo silang masadlak sa kahirapan, lalong magwa-widen yung tinatawag natin na inequality. So meron talagang bentahe yung pamamahagi ng mga o pag-extend o pag-provide ng mga social safety nets kagaya nga ng cash relief assistance because again, aside from matutulungan niya yung local markets kasi 'di ba yung purchasing power din ng ating mga kababayan ay napapagbuti. So kumbaga itong social safety net, itong ayuda na ipo-provide natin ay parang a stimulus to local market efficiency. So maganda rin na meron tayong mga ganitong immediate assistance. But tama ka, DJ Chacha, we're also looking at the long-term solution para hindi naman lalong mahirapan itong ating mga kababayan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.